Matalas, malamig, walang anumang bakas ng paglalambing. Iyon ang boses na sumalubong kay Renato pagpasok niya sa sarili niyang pamamahay. Boses na pamilyar sa kanya, boses na araw-araw niyang hinahanap, pero ngayon ay may dalang lason na hindi niya kailanman inakala. Hindi ka ba nakakaintindi? O sadyang bingi ka lang talaga? Sinabi ko nang ayaw ko ng amoy ng isda sa bahay na ito. Isa ka lang matandang inutil na palamunin dito. Sumunod ka sa patakaran ko. Ang bawat salita ay parang matulis na yelo na tumusok sa puso ni Renato. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan sa may pinto. Ang dala niyang bulaklak para kay Camila ay unti-unting nalalanta sa kanyang kamay. Ang babaeng pakakasalan niya. Ang babaeng pinangarap niya. Ito ba talaga siya? Ilang minuto lang ang nakalipas. Habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan pauwi, pakiramdam ni Renato ay nasa tuktok siya ng mundo. Ang bawat kanto ng siyudad na dati nilalakad lang niya nang nakatsinelas ay ngayon, pag-aari na niya. Ang mga gusaling dati itinitingala lang niya ay ngayon, kasosyo na niya sa negosyo. Mula sa hirap, mula sa isang barong-barong sa tondo, narating niya ang lahat ng ito. At ang koronasyon ng kanyang tagumpay ay ang nalalapit niyang kasal kay Camila de la Vega. Isang de la Vega, maganda, sopistikada, at mula sa isang pamilyang may pangalan. Siya ang lahat ng bagay na hindi si Renato. Siya ang pruweba na kaya na niyang talikuran ang maputik na kahapon. Napangiti siya habang sinulyapan ng isang maliit na kahon sa passenger seat. Sa loob niyon ay isang kwintas na may diamante. Regalo niya para kay Camila. Isang maliit na sorpresa bago ang malaking araw nila. Uwi siya ng maaga ngayon para sorpresahin ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Si Camila, ang kanyang hinaharap, at si Nanay Zulaide, ang kanyang pinag-ugatan, ang kanyang lahat. Ngunit ang lahat ng matatamis na pangarap na yon ay naglaho na parang bula. Dahan-dahan siyang naglakad, walang ingay na nililikha ang kanyang mga sapatos sa mamahaling marmol na sahig. Sinundan niya ang boses. Papunta ito sa kusina. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Pakiusap. Hija, paborito kasi ito ng anak ko. Narinig niya ang mahinang tinig ng kanyang ina. Boses na puno ng pagpapakumbaba. Boses na kahit kailan ay hindi niya narinig na nagtaas. Wala akong pakialam sa paborito ng anak mo, sigaw ni Camila. Kapag sinabi kong ayaw ko, ayaw ko. At ano itong niluto mong lugaw? Para sa baboy ba ito? Napakawalang kwenta. Pagdating ni Renato sa bukana ng kusina, isang eksena ang tumambad sa kanya na halos ikaguho ng kanyang mundo. Nakatayo si Camila, nakapameywang. Ang kanyang magandang muka ay nababalutan ng galit at pandidiri. Sa harapan niya, sa sahig, ay nakaupo ang kanyang ina, si Nanay Zulaide. Ang buhok niyang may mga puti na ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa tabi niya ay isang basag na mangkok at ang kumakalat na lugaw sa sahig. Nakita ni Renato ang pamumula sa braso ng kanyang ina. Napaso. Naramdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang batok, ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Camila, sabi niya, isang salita lang, pero sapat na yon para mapatigil ang lahat. Gulat na napalingon si Camila. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng pagkataranta, pagkatapos ay isang pilit na ngiti. Oh darling, you're home early? Nagulat naman ako sa'yo. Hindi siya pinansin ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ina, na pilit na pinupulot ang mga bubog ng nabasag na mangkok. Lumuhod siya sa tabi nito. Hinawakan niya ang mga kamay nitong nanginginig. Nay, ako na po. Anak! Bulong ni Zulaide, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Itinayo ni Renato ang kanyang ina. Inalalayan itong makaupo sa isang silya. Tiningnan niya ang mapulang balat sa braso nito
at ang galit sa kanyang puso ay naging isang naglalagablab na apoy. Hinarap niya si Camila. Ang nangiti sa mukha nito ay naglaho na, napalitan ng pag-aalala. Renato, let me explain. Simula niya. Your mother? She's just so clumsy. Tinatapon niya lang yung lugaw pero natabig niya. It was an accident. Tinitigan lang siya ni Renato. Malamig. Walang emosyon. Sa isang iglap, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang anghel na gusto niyang pakasalan. Isa na siyang estranghero. Isang halimaw na nakasuot ng magandang balat. Narinig ko ang lahat, Camila. Sabi niya sa isang boses na halos hindi niya makilala. Kalmado, pero may bigat na kayang bumasag ng bakal. Narinig ko kung paano mo siya tinawag na inutil. Narinig ko kung paano mo siya sinigawan. Namutla si Camila. Hindi mo naintindihan. Nag-aalala lang ako sa kalusugan niya. Huwag, putol ni Renato. Itinaas niya ang kanyang kamay. Huwag ka nang magsinungaling pa. Lumapit siya rito. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Camila at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang awa. Lahat ng pinaghirapan ko, bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Lahat ng ito, ginawa ko para sa kanya, para sa nanay ko, para hindi na siya muling laitin at tapak-tapakan ni Numan. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isip. Tapos na ang lahat. Renato, please. It's just a misunderstanding. Ma'am, sabihin niyo sa kanya. Baling ni Camila kay Zuleide, naghahanap ng kakampi. Ngunit si Zuleide ay napayuko lang, umiiyak ng tahimik. Muling ibinalik ni Renato ang tingin kay Camila. Ang pag-ibig na dati nag-uumapaw sa puso niya ay ngayon. Abo na lang na tinangay ng hangin. Tinuro niya ang pinto. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din, ang katahimikan na naiwan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Nakatayo si Camila, hindi makagalaw. Ang muka ay pinaghalong gulat at hindi paniniwala. Para bang ang mga salitang binitiwan ni Renato ay isang wikang hindi niya maintindihan. Ano? Anong sinabi mo? Nauutal niyang tanong. Ang sabi ko, umalis ka. Ulit ni Renato. Mas matigas, mas malinaw. Bawat pantig ay parang pagpukpok ng martilyo sa huling pako ng kanilang relasyon. Biglang nag-iba ang anyo ni Camila. Nawala ang pagkagulat at napalitan ito ng isang mapanuyang tawa. Isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagpapatawa ka ba, Renato? Itatapon mo ang lahat ng ito. Ang kasal natin, ang kinabukasan natin, para sa isang matanda na hindi marunong magluto ng tama? Sa narinig, lalong nagtiim ang bagang ni Renato. Ang babaeng minahal niya ay tuluyan ng naglaho sa kanyang paningin. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw na may mukha ng anghel. Ang matandang sinasabi mo, mariin niyang sabi, ay ang nag-iisang tao sa mundo na hinding-hindi ako tatalikuran. Siya ang nagbenta ng kalabaw sa probinsya para lang makapag-aral ako. Siya ang kumain ng lugaw para lang ako makakain ng kanin at ulam. Ang bahay na ito, ang bawat sentimo na meron ako, utang ko sa kanya. Lumapit si Camila, pilit na pinatatamis ang boses. Darling, hindi naman sa ganoon. Mahalaga rin sa akin ang nanay mo. Pero, nai-stress lang ako. Alam mo na, sa paghahanda sa kasal, please, let's not make a big deal out of this. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang braso, ngunit umaiwas si Renato na para bang ito'y apoy na makakapaso sa kanya. Isang malaking pagkakamali. Malamig na sabi ni Renato, hindi sa kanya nakatingin, kundi sa kanyang ina, na tahimik pa ring umiiyak. Ang isipin na ang isang katulad mo ay kayang magmahal ng isang katulad namin.
Ang tingin mo sa amin ay mga basura pa rin na pinulot mo lang mula sa tondo. Natigilan si Camila. Ang huling hibla ng kanyang pagpapanggap ay napunit. Lumabas ang tunay niyang kulay. Totoo naman, hindi ba? Suklam na sabi niya. Kahit anong suotin mong mamahaling damit, amoy tondo ka pa rin. Akala mo ba dahil yayamanin ka na? Katanggap-tanggap ka na sa amin? Pwe, kailangan ko lang ang pera mo, Renato. Pera mo para isalba ang pamilya ko. At ngayong malapit ko nang makuha, sisirain mo dahil lang sa matandang yan? Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Camila. Hindi mula kay Renato, kundi mula sa sarili niyang mga salita. Para kay Renato, tapos na ang usapan. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at marahang inalalayan ang kanyang ina patayo. Halika na. Nay, gagamutin natin ang paso ninyo. Malumanay niyang sabi na para bang silang dalawa lang ang tao sa silid. Dumaan sila sa tabi ni Camila na parang hindi ito umiiral. Naiwan itong mag-isa sa gitna ng kusina. Hawak ang namumulang pisngi. Ang mga matay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Sa loob ng silid ng ina, maingat na nilagyan ni Renato ng gamot ang paso sa braso nito. Walang nagsasalita. Tanging ang mga hikbilang ni Zuleide ang maririnig. Puno ng pagsisisi ang puso ni Renato. Pagsisisi dahil hinayaan niyang masaktan ng ina. Nabulag siya sa pag-ibig, sa ambisyon. Patawad, Nay. Basag niya sa katahimikan. Patawarin niyo po ako. Umiling lang si Zuleide, hinawakan ng kamay ng anak. Sa mga mata nito, nakita ni Renato ang walang hanggang pagmamahal at mas lalo siyang nasaktan. Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone ni Renato. Nakita niya ang pangalan sa screen, Don Alejandro de la Vega. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Renato, iho! Bungad ng isang masiglang boses sa kabilang linya. Narinig ko ang balita. Nag-away daw kayo ni Camila? Huwag kang mag-alala. Ganyan lang talaga ang mga babae kapag malapit na ang kasal. Magpahinga ka lang muna at bukas mag-uusap tayo. Wala na pong kasal na magaganap, Don Alejandro? Putol ni Renato. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Natahimik ang kabilang linya. Ang masiglang tono kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, tapos na kami ni Camila at gusto kong umalis na siya sa pamamahay ko sa loob ng 1 oras. Bata, may pagbabantang sabi ni Don Alejandro. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Baka nakakalimutan mo kung sino ang mga De La Vega. Hindi ko nakakalimutan, sagot ni Renato. Pero baka kayo ang nakakalimot kung sino ang nagmamay-ari ng kumpanyang nagpapasahod sa inyo. Huwag na huwag ninyong tatawagan muli ang numerong ito. Ibinaba niya ang tawag. Hindi pa siya tapos. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Diaz, sabi niya pagkasagot nito. I-cancel mo ang lahat ng pinirmahan kong prenuptial agreement kay Camila de la Vega at ihanda mo ang lahat ng papeles. Simulan mo ang proseso para bawiin ang investment ko sa kumpanya nila. Sir, sigurado po ba kayo rito? This means war, nag-aalalang tanong ng abogado. Tumingin si Renato sa kanyang ina na ngayon ay medyo kumalma na. Isang determinasyon ang bumuo sa kanyang puso. Oo, sabi niya. Matagal na dapat itong nangyari. Simulan mo na. Pagkababa niya ng tawag, naramdaman ni Renato ang isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng unos. Oo, nasasaktan siya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Diaz ulit. Bakit, Attorney? Sir? Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagmamadali. May problema tayo. Isang napakasamang artikulo tungkol sa inyo at sa nanay ninyo ang kalalabas lang online.
Mukhang sinimulan na nila ang atake. Ang screen ng kanyang cellphone ay nagliliwanag sa dilim ng kanyang opisina. Bawat salita sa artikulo ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Mula sa basura, naging mayaman, ngayon basura ang ugali. Ang madilim na kwento sa likod ng tagumpay ni Renato Cruz. Ang pamagat pa lang ay isa ng sampal, pero ang nilalaman ay mas masahol pa. Isang obra maestra ng kasinungalingan. Isinalaysay nito kung paano nilinlang ng isang pobreng lalaki ang isang inosenteng heredera. Paano ginamit ni Renato si Camila para umakyat sa lipunan. At ang pinakamasakit sa lahat, may mga litrato pa ng kanyang ina nakuha mula sa malayo na may caption na nagpapahiwatig na ito'y napapabayaan at mistulang bilanggo sa sariling bahay. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay habang nag-scroll pababa sa comment section. Walang utang na loob. Yan ang hirap sa mga yumaman bigla. Nakakalimutan ang pinanggalingan. Kawawa naman si Miss De La Vega. She deserves better. Grabe, pati sariling ina ginagamit para sa publicity. Demonyo. Ibalik sa tondo yan. Napapikit si Renato. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ang pangalan na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng maraming taon ay winawasak sa loob lang ng ilang oras. Ang galit ay napalitan ng isang malamig na pagkabalisa. Ito ay isang organisadong pag-atake. Masyadong mabilis, masyadong pulido. Kinabukasan, naramdaman niya agad ang epekto ng lason. Sa board meeting, ang mga miyembro ng board na dati pumapalakpak sa bawat desisyon niya ay ngayon hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang hangin sa silid ay mabigat at puno ng pagdududa. Renato, nagsalita si Mr. Sarmiento, ang pinaka-senior sa board. Alam naming personal na issue ito, pero apektado na ang stock prices ng kumpanya. We are down by 15% since this morning. Anong plano mo? Tumayo si Renato. Tiningnan niya sila isa-isa. Pilit na itinatago ang sariling pag-aalala. Naiintindihan ko ang agam-agam ninyo. Ang masasabi ko lang, lahat ng nababasa ninyo ay kasinungalingan. Isa itong personal na atake na idinadamay ang kumpanya. Hinihiling ko lang ang tiwala ninyo. Aayusin ko ito. May mga tumango. Pero kitang-kita niya sa kanilang mga mata ang kawalan ng kasiguraduhan. Ang tiwalang inipon niya ng maraming taon ay biglang naging napakarupok. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala-dala niya ang bigat ng buong mundo. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay parang naging isang hawla. Pagpasok niya, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng paborito niyang adobo na niluto sa paraan na tanging ang ina niya lang ang nakakaalam. Nakita niya si Nanay Zulaide sa kusina, tahimik na naghahanda ng hapunan. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagtanong tungkol sa trabaho. Ngumiti lang ito sa kanya, isang nangiti na nagsasabing, "Nandito lang ako." Umupo si Renato sa hapagkainan. Inilapag ng ina ang isang platong puno ng kanin at isang mangkok ng mainit na adobo. Sa simpleng sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng gulo, naramdaman ni Renato ang isang pamilyar na kapayapaan. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Habang kumakain, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi ito simpleng paninira lang dahil sa isang nasirang kasal. Ito ay isang atake na may layuning wasakin siya ng tuluyan. Ang pamilya De La Vega ay hindi lang galit. Sila ay nagdedeklara ng giyera. At sa isang giyera, hindi ka maaaring manatiling nagtatanggol lang. Kailangan mong umatake. Tumayo siya. Ang determinasyon ay muling bumabalik sa kanyang mga mata. "Salamat po sa pagkain, Nay," sabi niya, at hinalikan ito sa noo. Pumunta siya sa kanyang home office at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Marco. "Marco, kailangan ko ng tulong mo," sabi niya sa telepono.
Gusto kong halungkatin mo ang lahat ng impormasyon na mahahanap mo tungkol kay Don Alejandro de la Vega. Lahat ng business deals niya sa loob ng nakaraang 20 taon. Lahat ng kaso, lahat ng chismis, lahat ng baho. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang taong kinakalaban ko. Masusunod po, sir, sagot ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang oras, habang si Renato ay nakatitig sa mga numero ng kanyang bumabagsak na kumpanya, pumasok si Marco sa opisina. Dala-dala nito ang isang makapal na folder. Sir, may nahanap po ako, sabi ni Marco. Ipinatong ang folder sa mesa. Ito po ang mga lumang files tungkol sa mga business dealings ni Don Alejandro. Marami pong questionable, pero may isang kaso dito na kaparehong-kapareho ng nangyayari sa atin ngayon. Paninira sa media, biglaang pag-atras ng mga investor hanggang sa napilitang ibenta ng may-ari ang kanyang kumpanya sa napakababang halaga. Kinuha ni Renato ang folder. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Binuksan niya ito at ang mga mata niya ay agad na napako sa isang pangalan. Ang pangalan ng negosyanteng nawalan ng lahat. Isang pangalan na matagal na niyang hindi naririnig. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang tunog ng nababasag na kristal ang pumuno sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ang bote ng pabango na nagkakahalaga ng 100,000 piso ay pira-piraso na ngayon sa sahig, kasama ng kanyang mga pangarap. Hindi ito pwedeng mangyari. Sigaw ni Camila sa kawalan. Sinabunutan niya ang sariling buhok, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at takot. Ang kahihiyan, ang pagpapalaya sa kanya na parang isang aso. Ang mukha ni Renato na puno ng pandidiri. Ang lahat ng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Lahat ng pinagplanuhan niya, lahat ng tiniis niya. Ang pagpapanggap na mahal niya ang lalaking iyon na amoy lupa. Ang pakikipagplastikan sa matandang ina nito. Lahat ay nawalang saysay. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bumukas ng malakas. Pumasok ang kanyang ama, si Don Alejandro de la Vega. Ang mukha nito ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ano itong eksenang ito, Camila? Tanong nito sa isang boses na mababa, pero puno ng awtoridad. Nagwawala ka na parang isang batang hindi nabigyan ng laruan. Itay, pinalayas niya ako. Si Renato, kinanselan niya ang kasal. Sumbong niya, ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Dahil lang sa matandang yon, hindi kumibo si Don Alejandro. Lumapit lang ito sa kanya. Inaasahan ni Camila ang kahit anong salita ng pagalo, pero isang malutong na sampal ang kanyang natanggap. Natigilan siya. Ang sakit at gulat ay gumuhit sa kanyang mukha. Itigil mo ang pag-iyak na yan. Malamig na utos ng kanyang ama. Ang mga luha ay para sa mahihina at ang mga de la Vega ay hindi mahina. Nagkamali ka. Isang pagkakamali na maglalagay sa ating lahat sa alanganin. Ngayon, ayusin mo ito. Pero paano? Ayaw na niya akong makita, Tay. Gawin mo ang sinabi ko, sabi ni Don Alejandro. Kinuha ang cellphone mula sa bulsa nito at ibinigay sa kanya. May numero dyan ng isang reporter. Tawagan mo. Sabihin mo ang kwentong ibibigay ko sa'yo. Ikaw ang biktima rito, Camila. Ikaw ang niloko. Ikaw ang ginamit. Naintindihan mo? Napatingin si Camila sa cellphone pagkatapos ay sa kanyang ama. Sa mga mata nito, nakita niya hindi ang pagmamahal ng isang ama, kundi ang kalkulasyon ng isang desperadong negosyante. Naalala niya ang sinabi nito nung una niyang ipinakilala si Renato. Mga taga-probinsya, mga galing sa putik. Sila ang mga hagdanan, Camila, sabi ng kanyang ama habang umiinom ng mamahaling alak. Aakyatin mo, gagamitin mo, at kapag nasa tuktok ka na, sisipain mo pababa para walang makasunod sa'yo. Noon,
Ang mga salitang yon ay parang isang laro lang, isang matalinong diskarte. Ngayon, naiintindihan na niya. Sila ang nasa ibaba ngayon. Sila ang nanganganib na masipa pababa. Ang kanilang pangalan, ang kanilang kayamanan, lahat ay nakasalalay sa kasal na ito. Ang takot na bumalik sa hirap, ang takot na mawala ang lahat ng kinasanayan niya, ay mas matindi pa kaysa sa kanyang konsensya. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadial ang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim at sinimulan ang kanyang pag-arte. "Hello?" Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. "Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. Ako po si Camila de la Vega, ang babaeng niloko at tinalikuran ng halimaw na si Renato Cruz. Ang bawat salita ay kasinungalingan. Ang bawat pangungusap ay may lason. Idinetalye niya ang mga kwentong gawa-gawa lang. Siniraan niya hindi lang si Renato, kundi pati ang kawawang matanda na ang tanging kasalanan ay ang maging ina nito. Pagkatapos ng tawag, napayuko siya, nanginginig. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Isang tapik na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi ng pag-aproba. "Magaling," sabi ni Don Alejandro. Isang bahagyang namimingiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang galit. "Ngayon, sisimulan na natin ang pangalawang hakbang." Tumingin si Camila sa kanyang ama. May halong pagtataka at takot. "Ano po yun, Tay?" "Ang pagwasak sa kanyang kumpanya," sagot ni Don Alejandro, at sa kanyang mga mata, nakita ni Camila ang isang anino na kasing dilim ng gabi. Ang folder ay nakabukas sa kanyang mesa, ngunit ang mga mata ni Renato ay nakapako lang sa isang pangalan na nakasulat sa isang lumang dokumento. Ricardo Cruz, ang pangalan ng kanyang ama. Sa una, inisip niyang nagkataon lang. Maraming Cruz sa Pilipinas, imposible. Pero habang binabasa niya ang mga detalye ng kaso, isang maliit na construction company na unti-unting umangat, isang mapanlinlang na partnership deal at isang biglaang pagbagsak. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Hindi ito pagkakataon. Ito ang kwento ng kanyang pamilya. Ang opisina ay tila lumamig. Ang hangin ay naging mabigat. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay biglang bumalik. Ang mga gabing nakikita niyang gising pa ang kanyang ama sa harap ng sandamukal na papeles. Ang unti-unting pagkawala ang nangangiti sa mga labi nito. Ang huling araw na nakita niya itong buhay, ang mga mata nito'y blangko at walang pag-asa. Nagpakamatay siya dahil sa utang. Iyon ang sinabi sa kanya ng kanyang ina noon. Pero ngayon, alam na ni Renato na may higit pa sa kwentong iyon. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa kumpanya. May isa siyang kailangang hanapin, isang matandang abogado na nabanggit sa mga papeles, si Attorney Felipe Reyes, ang dating abogado ng kanyang ama. Natagpuan niya ito sa isang maliit na bahay sa Quezon City, matanda na, at nakaupo sa isang tumba-tumba. Sa una, ayaw nitong magsalita. Ang takot ay bakas pa rin sa mga mata nito, kahit ilang dekada na ang lumipas. "Matagal na yon, iho. Ibaon na lang natin sa limot," sabi ng matanda. "Hindi po ako aalis dito hanggat hindi ninyo sinasabi sa akin ang totoo." Pakiusap ni Renato. Ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng maraming taon ng paghahanap. "Ano po ang ginawa ni Don Alejandro de la Vega sa ama ko?" Napabuntong hininga ang matandang abogado. Tumingin ito sa malayo na para bang binabalikan ng isang napakasamang panaginip. "Ang ama mo, si Ricardo, isa siyang mabuting tao. Masyadong mabait, masyadong nagtiwala." Simula ni Attorney Reyes. Si Alejandro de la Vega noon ay parang isang anino, isang buwaya. Inalok niya ng partnership ang tatay mo. Pinangakuan ng malalaking proyekto. Pero lahat ay isang bitag.
Peke ang mga dokumento. Nilipat niya ang lahat ng assets ng kumpanya ng tatay mo sa pangalan niya nang hindi nito nalalaman. Isang araw, nagising na lang si Ricardo na wala na sa kanya ang lahat. Baon pa siya sa utang. Naramdaman ni Renato ang paninikip ng kanyang lalamunan. At hinayaan lang po ng korte, umiling si Attorney Reyes. Walang kalaban-laban ang tatay mo. Masyadong makapangyarihan si De La Vega. Binili niya ang mga testigo, tinakot niya ang mga huwes. Ako maman, tinakot niya. Sinabihan akong kung ipagpapatuloy ko ang kaso, hindi na makikita ng pamilya ko ang sinag ng araw. Patawarin mo ako, iho. Duwag ako. Hindi galit ang naramdaman ni Renato para sa matanda, kundi awa. Nakita niya kung paano sinira ni Don Alejandro, hindi lang ang buhay ng kanyang ama, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nakapaligid dito. Umalis si Renato na may dalang bigat sa puso, pero hindi pa siya tapos. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang magsaliksik sa mga online archive ng mga lumang dyaryo. Inilagay niya ang pangalan ng kanyang ama at ang taon ng pagkamatay nito. Ilang sandali lang, isang resulta ang lumabas, isang nascan na kopya ng isang lumang pahayagan. Ang headline ay malaki at malinaw. Negosyante, tumalon sa gusali, matapos malugi, at sa ilalim nito, isang maliit at malabong litrato, isang lalaking nakatingin sa malayo. Ang mukha ay puno ng kabiguan. Kahit malabo, kilalang-kilala ni Renato ang mukha na yon, ang kanyang ama. Hindi siya makahinga. Nanlamig ang buong katawan niya. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagkagusto sa kanya ni Camila. Ang pagmamadali ni Don Alejandro sa kasal. Ang planadong pag-atake sa kanyang kumpanya sa sandaling tumanggi siya. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pera lang. Ito ay ang pag-uulit ng kasaysayan. Ang plano ay wasakin ng anak tulad ng pagwasak nila sa ama. Ang kunin ng lahat mula sa kanya hanggang sa wala nang matira. Ang kasal ay sana ang huling hakbang para legal na makuha ang lahat ng pag-aari niya. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Isang galit na mas malamig at mas matalim kaysa sa kahit anong naramdaman niya. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang wallet. Isang kupas na litrato ng kanyang ama. Masaya at nakangiti noong hindi pa nito nakikilala ang demonyo. Tinitigan niya iyon. Pagkatapos ay tumingin sa screen ng laptop kung saan nakatitig ang mukha ni Don Alejandro de la Vega. Ang mga kamay niya ay naikuyom ng napakahigpit na halos magdugo ito. Sa katahimikan ng gabi, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na puno ng lason at isang bilyong pangako ng paghihiganti. Pinatay ninyo ang ama ko. Parang bagyo si Renato na pumasok sa sarili niyang bahay. Ang pinto ay bumagsak sa pader sa lakas ng kanyang tulak. Wala na ang kalmadong CEO. Wala na ang bilyonaryong nagtitimpi. Ang naroon ay isang anak na nasasaktan, isang lalaking nag-aapoy sa galit. Nay, nasaan po kayo, Nay? Sigaw niya, ang kanyang boses ay paos at naghahanap ng kasagutan. Lumabas si Zuleide mula sa kanyang silid. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Sa halip na sumagot, ibinagsak ni Renato ang folder na dala niya sa ibabaw ng mesa sa sala. Ang mga papel ay nagkalat. Ito po, Nay, ito ang nangyari. Lumapit si Zuleide, ang mga matay nalilito. Habang tinitingnan ang mga dokumento, kinuha niya ang isang lumang pahayagan kung saan nakalarawan ang kanyang yumaong asawa. Sila, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong pighati at puot. Ang pamilya ni Camila, si Don Alejandro, sila po ang dahilan kung bakit nawala sa atin si Itay. Niloko nila siya. Nay,
ninakawan, inubos ang lahat hanggang sa wala nang natira. Hindi siya nagpakamatay dahil lang sa utang. Tinulak siya nila sa bingit ng kamatayan. Inaasahan ni Renato na magugulat ang kanyang ina. Inaasahan niyang magagalit ito, iiyak sa bagong sakit na natuklasan. Inaasahan niyang dadamayan siya nito sa kanyang galit. Pero hindi yon ang nangyari. Tinitigan ni Zuleide ang mga papeles at ang reaksyon nito ay hindi pagkagulat. Ito ay isang pamilyar na sakit, isang lumang sugat na muling binuksan. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa na para bang biglang naubos ang lahat ng kanyang lakas. At nagsimula siyang umiyak. Isang iyak na hindi dahil sa balita, kundi dahil sa alaala. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Renato. May mali. Nay? Patawad anak. Patawad. Hikbi ni Zuleide. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Bakit po kayo humihingi ng tawad? Wala po kayong kasalanan. Sila ang may kasalanan. Giit ni Renato. Itinaas ni Zuleide ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay nakipagsalubong sa mga mata ng anak. Sa mga matang iyon, nakita ni Renato ang isang lihim na itinago sa loob ng 20 taon. Alam ko anak. Bulong niya sa isang basag na tinig. Ang mundo ni Renato ay tumigil sa pag-ikot. Anong sabi niyo po? Alam ko, ulit ni Zuleide. Mas malakas ngayon, kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha. Mula pa noong una mong sinabi ang pangalan niya, De la Vega. Hindi ko malilimutan ang apelyidong yan. Ang apelyidong sumira sa pamilya natin. Alam ko na noon pa. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang init ng galit na naramdaman niya kanina ay biglang nanlamig. Napalitan ng yelo na gumagapang sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay sinaksak siya, hindi sa harap, kundi sa likod. At ang kutsilyo ay hawak ng taong pinakamamahal at pinagkakatiwalaan niya sa buong mundo. Alam niyo, hindi makapaniwalang ulit niya. Alam niyo, pero hinayaan niyo akong mahalin si Camila. Hinayaan niyo akong planuhin ang kasal. Hinayaan niyo akong makipag-ugnayan sa pamilyang pumatay sa sarili ninyong asawa? Hindi makasagot si Zuleide. Tanging pag-iling at pag-iyak lang ang kaya niyang gawin. Pakiramdam ni Renato ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang sakit ng pagkakatuklas sa krimen ng mga De la Vega ay wala pa sa kalingkingan ng sakit ng pagkakanulong nararamdaman niya ngayon. Nag-iisa na lang siya. Ganap na nag-iisa. Dahan-dahan siyang umatras, palayo sa kanyang ina. Ang tingin niya rito ay hindi na tingin ng isang nagmamahal na anak. Ito ay tingin sa isang estranghero, isang taong hindi niya nakilala. Bakit naman ay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ang mga sumunod na araw ay isang malaking yelo sa pagitan ni Renato at ng kanyang ina. Ang dating mainit na tahanan ay naging isang malamig na mansyon na puno ng mga salitang hindi masabi at mga tinging nag-iiwasan. Umuuwi si Renato ng hating gabi at umaalis bago pa sumikat ang araw. Ang pagkain na inihahanda ni Zuleide ay nananatiling malamig sa mesa. Hindi nagagalaw. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ng ina sa iilang beses na nagkakasalubong sila. Pero ang puso ni Renato ay naging bato na. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa sa galit. Pakiramdam niya ay mag-isa na lang siya sa giyerang ito. Kung ang sarili niyang ina ay hindi niya mapagkatiwalaan, sino pa? Dahil sa pakiramdam na ito, gumawa siya ng isang desisyon na isinantabi ang lahat ng kanyang prinsipyo. Kung hindi niya kayang talunin si Don Alejandro sa malinis na paraan, lalabanan niya ito sa paraang alam nito, ang pandaraya. Sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant,
Nakipagkita siya sa isang taong kilala sa paglalaro sa ilalim ng batas, isang fixer na nagngangalang Vargas. Gusto kong mahanap mo ang lahat ng ilegal na transaksyon ni Don Alejandro de la Vega. At kung wala kang mahanap, gumawa ka, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Mabigat ang hinihiling mo, sir, sagot ni Vargas, humihigop ng kanyang alak. At magastos. Naglabas si Renato ng isang checkbook at nagsulat ng isang halaga na may 7 zero. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Sirain mo ang reputasyon niya. Pabagsakin mo ang kumpanya niya. Walang ititira. May isang panandaliang nangiti sa mga labi ni Vargas. Masusunod, Ginoong Cruz. Sa loob ng ilang araw, nagkaroon ng panibagong pag-asa si Renato. Naramdaman niyang sa wakas, siya naman ang may hawak ng baraha. Nakatanggap siya ng mga update mula kay Vargas, mga pekeng dokumento na nagpapatunay ng money laundering, mga testimonya mula sa mga binayarang testigo. Handa na ang kanyang bomba. Isang pagsabog na lang ang hinihintay. Isang gabi, habang pinapanood niya ang pagbagsak ng stock price ng kumpanya ng mga De La Vega dahil sa mga leaks na pinakalat ni Vargas, nakaramdam siya ng isang mapait na kasiyahan. Ngunit ang kasiyahang yon ay hindi nagtagal. Biglang naputol ang programa sa telebisyon para sa isang breaking news. At sa screen, lumitaw ang mukha ni Don Alejandro de la Vega. Hindi siya mukhang galit o natataranta. Kalmado siya, mukhang kawawa, at puno ng sinseridad. Magandang gabi mga kababayan, simula niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Sa mga nakaraang araw, ang pangalan ng aking pamilya ay sinisiraan ng mga walang basehang akusasyon. Ngayong gabi, narito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan. Isang-isang ipinakita sa screen ang mga dokumentong ipinakalat ni Vargas. Pagkatapos, ipinakita ang mga orihinal na kopya na nagpapatunay na peke ang mga nauna. Mayroon ding video ng isang testigo na umiiyak at umaamin na binayaran siya ng malaking halaga ng kampo ni Renato Cruz para magsinungaling. Si Renato Cruz, isang taong tinuring kong parang sarili kong anak, ang nasa likod ng lahat ng ito. Malungkot na sabi ni Don Alejandro. Dahil sa pagkakansela ng kasal nila ng aking anak, handa siyang sirain hindi lang kami, kundi pati na rin ang industriyang nagbigay sa kanya ng lahat. Ito ay isang desperadong hakbang ng isang taong nabubulag sa galit. Hindi makapaniwala si Renato sa kanyang pinapanood. Isang bitag. Nahulog siya sa isang perpektong bitag. Alam ni Don Alejandro ang bawat galaw niya. Ang fixer na si Vargas, malamang ay tauhan pala talaga ni Don Alejandro. Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, sunod-sunod na tumunog ang kanyang mga telepono, ang kanyang mga investor, ang kanyang board of directors, ang kanyang mga kliyente. Lahat ay nagpupuyos sa galit. Sa isang TV screen sa kanyang opisina, pinanood niya ang stock ticker ng sarili niyang kumpanya. Pula. Lahat ay pula. Bumabagsak ito ng mas mabilis pa sa isang bulalakaw. Ang imperyong binuo niya mula sa pawis at dugo ay guguho sa loob lang ng ilang minuto. At pagkatapos, dumating ang huling pako sa kanyang kabaong. Isang email mula sa bangko na may subject na Urgent Notice. Dear Mr. Cruz, pursuant to the order from the Anti-Money Laundering Council regarding the ongoing investigation into corporate fraud, all assets of Cruz Holdings Incorporated are hereby frozen, effective immediately. Nabitiwan niya ang kanyang cellphone. Ang ingay ng mga tumatawag na telepono ay biglang nawala sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Napatitig siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagpapaalala sa kanya ng kanyang tagumpay, ngayon ay parang mga matang nangungutya. Umupo siya sa kanyang silya sa gitna ng madilim na opisina. Wala na ang pera, wala na ang kumpanya, wala na ang tiwala ng mga tao, wala na ang babaeng minahal niya, at ang ina
na dapat sana'y kanyang sandalan ay hindi na niya magawang tingnan. Wala na. Lahat ay nawala ng kantsi. Hindi na niya alam kung ilang araw na siyang nakakulong sa madilim na opisina. Ang mamahaling alak, ang naging almusal, tanghalian, at hapunan niya. Ang mga bintana ay natatakpan ng kurtina. Ayaw niyang makita ang mundo sa labas na humuhusga sa kanya. Ang cellphone niya ay matagal nang namatay. Ayaw na niyang marinig ang boses ng kahit sino. Wala nang natira. Wala na siyang babalikan. Sa gitna ng kanyang pagmumukmok, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Mahina, pero may diin. "Umalis ka!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay paos dahil sa alak at kakulangan sa tulog. Hindi umalis ang kumakatok. Sa halip, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang ilaw mula sa pasilyo at kasama nito ang anino ng isang babae. Ang kanyang ina. May dala itong isang baso ng tubig at isang maliit na plato ng tinapay. Ang mukha ni Zuleide ay payapa, pero ang kanyang mga mata ay naglalaman ng sakit na katumbas ng nararamdaman ni Renato. "Umalis na po kayo, Nay. Hayaan niyo na ako," sabi ni Renato, hindi makatingin ng diretsyo. Hindi sumagot si Zuleide. Dahan-dahan itong lumapit at inilapag ang tubig at tinapay sa isang maliit na espasyo sa magulong mesa. Tiningnan nito ang anak. Ang dating matikas na si Renato ay ngayon may mahabang balbas, magulong buhok, at mga matang walang buhay. Sa sandaling iyon, nakita niya sa anak ang multo ng kanyang asawa. Ang parehong walang pag-asang tingin, ang parehong pagsuko sa laban, at napuno ng determinasyon ang kanyang puso. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan. "Hindi ako aalis." Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Zuleide. "Hindi kita iiwan, anak. Hindi, tulad ng ginawa mo sa akin." Ang mga salitang yon ay tumama kay Renato. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsimula ng magkwento si Zuleide. "Ang tatay mo, noong mawala sa kanya ang lahat, naging katulad mo siya ngayon," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Binabalikan ang isang madilim na kahapon. Gabi-gabi, gising siya, hindi makatulog. Ang tanging laman ng isip niya ay kung paano makaganti. Ang puot ang naging pagkain niya. Ang paghihiganti ang naging hangin na kanyang hinihinga. Umupo siya sa silyang nasa tapat ni Renato. Nakita ko kung paano siya unti-unting kinain ng lason na yon. Nawala ang ngiti niya. Nawala ang init sa kanyang mga yakap. Ang ama na minahal mo, ang asawang minahal ko. Namatay siya sa loob ng puso niya bago pa man siya tumalon sa gusaling iyon. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Renato. "Kaya ako nanahimik, anak. Oo, nagkamali ako. At patawarin mo sana ako sa sakit na naidulot niyon. Pero nanahimik ako dahil nang makita kita na nagsisimulang magtagumpay, nakita ko sa iyo ang pangarap ng tatay mo. Ang nakita ko ay pag-asa. Natakot ako. Natakot ako na kapag sinabi ko sa iyo ang totoo, ang lason na pumatay sa ama mo ay papatay din sa iyo. Ang gusto ko ay magtayo ka ng sarili mong imperyo, hindi ang gibain ng sa kanila." Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Renato. Sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan niya. Hindi ito pagkakanulo. Ito ay isang baluktot na pagtatangka na protektahan siya. Isang pag-ibig ng ina na nagkamali ng landas. Pero nagkamali pa rin ako. Pagpapatuloy ni Zuleide, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Dahil ang pinakamalaking pagkakamali ay ang isipin na mahina ka. Na hindi mo kakayanin ang katotohanan. Ngayon, nakikita kitang nagkakaganyan at alam kong oras na para itama ang lahat. Tumayo siya at lumapit sa anak. Hinawakan niya ang magulo nitong buhok. "Anak, makinig ka sa akin." Bulong niya. Ang paghihiganti ay para sa mahina. Ito ang landas na pinili ni Don Alejandro. Ang landas na kumakain sa sarili niyang kaluluwa. Pero ikaw, hindi ka tulad niya.
Hinawakan niya ang mukha ni Renato gamit ang dalawang kamay. Ang katarungan ay para sa matatag, ang paglaban gamit ang katotohanan, ang pagbangon mula sa pagbagsak, hindi para manira, kundi para itama ang mali. Iyan ang tunay na lakas, Renato, at alam kong nasa iyo yan. Ang mga salita ng kanyang ina ang nagsilbing liwanag sa kanyang kadiliman. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo ay bumuhos sa anyo ng mga luhang matagal na niyang kinimkim. Napaluhod si Renato sa sahig, niyakap ang mga binti ng kanyang ina at umiyak na parang isang bata. Isang iyak ng pagsisisi, pag-unawa at sa wakas, pagpapatawad. Naramdaman niya ang kamay ng ina na marahang humahaplos sa kanyang likod. Ang init ng pagmamahal na akala niya'y nawala na. Nang sa wakas ay tumahan siya, tumingala siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit mayroon ng bagong liwanag. Hindi na ito mga matang walang pag-asa. Ito na ang mga mata ng isang mandirigmang handa nang muling tumayo. Hinawakan niya ang kamay ni Zulaide. Mahigpit. "Tulungan niyo po ako, Nay," basag niyang sabi. "Itama natin ang lahat." Ang sikat ng araw ay muling pumasok sa opisina ni Renato. Ang mga kurtina ay nakabukas na. Ang mga bote ng alak ay pinalitan na ng mga tasa ng kape. Ang hangin ng pagkatalo ay napalitan ng determinasyon. Sa loob ng isang linggo, ang opisina ay naging kanilang war room. Si Renato, kasama ang tapat niyang assistant na si Marco at ang bumalik niyang si Attorney Diaz ay nagtrabaho araw at gabi. Pero ngayon, may bago silang general. Si Zulaide, hindi na siya ang tahimik na ina na nagluluto lang sa kusina. Umupo siya sa bawat meeting, nakikinig at nagbibigay ng payo na hindi galing sa libro ng batas, kundi sa libro ng buhay. Wala na tayong pera para sa malalaking billboard o TV ads. Sabi ni Attorney Diaz sa isang meeting, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Paano natin ipaparating sa publiko ang panig natin? Sumagot si Zulaide, kalmado ang boses. Ang katotohanan ay hindi kailangan ng magarbong entablado, attorney. Kailangan lang nito ng isang boses na sinsero. Ang plano ay nabuo. Hindi na sila gagamit ng mga ilegal na paraan. Ang sandata nila ngayon ay ang katotohanan, isang katotohanang masakit at hindi maikakaila. Habang ang legal team ay naghahanap ng butas sa mga kasong isinampalaban kay Renato, si Renato naman ay may ibang misyon. Gamit ang mga lumang papeles ng kanyang ama, isa-isa niyang hinanap ang mga pamilya ng iba pang naging biktima ni Don Alejandro de la Vega. Marami sa kanila ang takot pa ring magsalita. Ang anino ni Don Alejandro ay mahaba at madilim. Pero nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Renato at nang marinig nila ang kuwento ng kanyang ama, ang mga binhi ng tapang ay nagsimulang tumubo. Ang tatay ko, hindi siya nakabangon. Sabi ng isang babae na kasing edad ni Renato, ang mga mata ay puno ng luha. Pero kung may pagkakataon para makuha niya ang hustisya ngayon, sasama ako sa'yo. Isang tawag, isang pag-uusap, isang pangako. Unti-unti, nabuo ni Renato ang isang alyansa ng mga taong winasak ng iisang tao. Samantala, dumating ang isang balita na siyang magiging entablado ng kanilang huling laban. Nagpatawag si Don Alejandro ng isang emergency stockholders meeting. Ang layunin, ang tuluyang pagpapatalsik kay Renato Cruz bilang CEO at miyembro ng board ng sarili niyang kumpanya. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang huling paghuhukom. Gabi bago ang meeting, nakaupo si Renato at Zulaide sa balkonahe ng kanilang bahay, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Natatakot po ako. Nay, pag-amin ni Renato, hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Bukas, lahat ng sakit, lahat ng alaala, babalik po lahat yon.
Hinawakan ni Zulaide ang kamay ng anak. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho, pero ito ang pinakamatatag na bagay na nahawakan ni Renato sa buong buhay niya. Anak, ang sugat ay hindi gumagaling kapag tinatakpan. Gumagaling lang ito kapag hinayaan mong mahanginan at harapin ang sakit. Sabi niya, 20 taon kong tinakpan ang sugat na ito. Bukas, haharapin ko na. Kasama ka. Tumingin siya sa anak. May ngiti sa kanyang mga labi. Handa na ako. Kinaumagahan, habang naglalakad si Renato, papasok sa conference hall kung saan gaganapin ang meeting, pakiramdam niya ay iba na ang lahat. Ang mga dating mapanghusgang tingin ng mga tao ay napalitan ng pag-usisa. Ang balita ng kanyang pagbabalik ay kumalat na. Sa loob ng hall, naroon na ang lahat. Ang board of directors, ang mga stockholder, ang media. At sa gitna ng lahat, sa entablado, nakaupo si Don Alejandro de la Vega at sa tabi nito ay si Camila. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtatagumpay. Para sa kanila, formalidad na lang ito. Naglakad si Renato sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay matatag. Bawat tingin niya ay diretso. Umupo siya sa upuang nakalaan para sa kanya sa harap. Kinuha ni Don Alejandro ang mikropono. Ngumiti siya sa lahat. Isang ngiting mapanlinlang. Good morning everyone. Let's get this over with. Simula niya. As we all know, we are here to vote on the removal of Mr. Renato Cruz due to gross misconduct and actions detrimental to this company. Tumingin siya kay Renato. Ang mga matay puno ng pang-aalipusta. Mayroon ka bang huling sasabihin, Ginoo? Tanong din niya. Ang bawat salita ay may halong pangiinsulto. Tumayo si Renato. Inayos niya ang kanyang coat. Tumingin siya sa mga stockholder, sa media, at sa wakas, kay Don Alejandro. Isang kalmadong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, Don Alejandro, sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa buong silid. Marami akong gustong sabihin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong conference hall. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Renato. Ang mayabang na ngiti sa mukha ni Don Alejandro ay bahagyang naglaho, napalitan ng pag-usisa. Bago tayo magbotohan, simula ni Renato, ang kanyang boses ay matatag. Gusto ko munang magpakita sa inyo ng isang maikling presentasyon. Isang kwento. Ang kwento kung paano nagsimula ang Cruz Holdings. Sa malaking screen sa likod ng entablado, lumitaw ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Renato noong bata pa siya, kasama ang isang masayang lalaki na may malaking pangarap, ang kanyang ama. Ito si Ricardo Cruz, ang aking ama, sabi ni Renato. Gaya ko, nagsimula rin siya sa wala. Pangarap niyang magtayo ng isang kumpanya na hindi lang kumikita, kundi tumutulong din sa mga maliliit na manggagawa. Isang-isang lumabas sa screen ang mga dokumento, ang mga orihinal na papeles ng kumpanya ng kanyang ama. Pagkatapos, ang partnership agreement na may pirma ni Don Alejandro de la Vega. At sunod-sunod, ang mga pekeng dokumento na ginamit para ilipat ang lahat ng assets. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa hall. Si Don Alejandro ay napatayo. This is absurd! Anong kalokohan ito? Sigaw niya. Wala itong kinalaman sa meeting. May kinalaman ito sa lahat. Kalmadong sagot ni Renato. Tumingin siya sa mga stockholder. Dahil ang modus na ginawa sa aking ama, 20 taon na ang nakakaraan, ay ang parehong modus na sinubukan niyang gawin sa akin ngayon. At hindi lang kami ang kanyang biktima. Sa isang hudyat, bumukas ang pinto sa likod ng hall. Pumasok ang 5 pang tao, ang mga anak at asawa ng iba pang negosyanteng sinira ni Don Alejandro. Ang kanilang presensya ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong dokumento. Sinungaling, sigaw ni Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Binayaran niya kayong lahat.
Huwag kayong maniwala sa kanya. Si Camila naman ay hindi makagalaw sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa kanyang ama patungo kay Renato na para bang nunood ng isang banggaan ng tren na hindi niya kayang pigilan. Hindi niyo kailangang maniwala sa akin, sabi ni Renato, dahil may isang tao ritong magpapatunay sa lahat. Isang taong saksi sa lahat ng sakit. Isang taong 20 taong nanahimik. Muling bumukas ang pinto at dahan-dahang naglakad papasok si Zuleide. Kung ang pagpasok ng mga biktima ay nagdulot ng bulungan, ang pagpasok ni Zuleide ay nagdulot ng ganap na katahimikan. Ang kanyang simpleng damit, ang kanyang mayuming anyo ay isang malaking kontras sa kasinungalingan at karangyaan sa loob ng silid. May dignidad sa bawat hakbang niya. Inalalayan siya ni Renato paakyat sa entablado. Ibinigay niya rito ang mikropono. Tumingin si Zuleide sa mga tao, sa mga kamera, at sa wakas, kay Don Alejandro. Hindi ako isang negosyante. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina, pero malinaw. Isa lang akong ina at asawa. Naalala ko pa, noong una kang pumunta sa aming munting bahay, Ginoong de la Vega. Tinawag mo pa akong kumare. Pinangakuan mo ang asawa ko ng magandang kinabukasan. Ang bawat salita ni Zuleide ay puno ng emosyon pero walang bahid ng galit. Ito ay purong sakit at nakita ko kung paano mo unti-unting kinuha ang lahat sa kanya. Hindi lang ang pera, kundi ang kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, naririnig ko siyang umiiyak sa pagtulog. At isang araw, hindi na lang siya umuwi. Tumingin siya ng diretso kay Don Alejandro. Maari mong itago ang mga dokumento, maari mong bilhin ang mga testigo, pero ang sakit na iniwan mo sa isang ina, hindi mo maitatago yan. Walang makapagsalita. Ang sinseridad ni Zuleide ay parang isang malakas na alon na tumangay sa lahat ng kasinungalingan ni Don Alejandro. Ang kanyang kwento ay ang huling piraso ng katotohanan na bumuo sa buong larawan. Nang mga sandaling iyon, 2 pulis ang pumasok sa conference hall at lumapit kay Don Alejandro. Don Alejandro de la Vega, inaaresto ka namin para sa kasong syndicated estafa at corporate fraud, sabi ng isang pulis. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Don Alejandro. Sinubukan niyang pumalag. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo alam kung sino ako. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng tulong. Tumingin siya kay Camila. Camila, do something! Pero si Camila ay nakayukulang, umiiyak, talo at wasak. Pinoposasan na si Don Alejandro habang dinadaan siya sa gitna. Napahinto siya sa tapat ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulan ng galit. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng lason at pagbabanta. Bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng mga pulis. Naiwan ang katahimikan. Pagkatapos, isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong hall ay napuno ng palakpakan. Hindi ito palakpak para sa isang CEO na nanalo sa isang corporate battle. Ito ay palakpak para sa isang anak na ipinaglaban ng kanyang ama. Ito ay palakpak para sa isang inang sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Niyakap ni Renato ang kanyang ina. Mahigpit, sa gitna ng gulo, sa wakas, natagpuan nila ang hustisya. At higit sa lahat, natagpuan nilang muli ang isa't isa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting napalitan ng mga balita ng pagbangon. Ang Cruz Holdings, sa ilalim ng muling pamumuno ni Renato, ay hindi lang nakabawi, kundi lalo pang lumago. Ang tiwala ng mga investor at ng publiko ay bumalik, mas matatag kaysa dati. Dahil ngayon, ang kumpanya ay may bagong pundasyon. Ang katotohanan at integridad.
Ang pamilya de la Vega naman ay tuluyan ng gumuho. Si Don Alejandro ay napatunayang may sala at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Si Camila, ayon sa huling balita, ay nilisan ng bansa. Dala ang kahihiyan at ang mga piraso ng kanyang nawasak na mundo. Isang hapon, sa isang malaking pagtitipon, kasama ang lahat ng empleyado ng kumpanya, tumayo si Renato sa entablado. Hindi para magbigay ng ulat tungkol sa kita, kundi para mag-anunsyo ng isang bagay na mas mahalaga. Mula ngayon, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng init. Ang isang bahagi ng taunang kita ng Cruz Holdings ay mapupunta sa isang bagong organisasyon na ating itinatag. Isang pundasyon na tutulong sa mga maliliit na negosyante na may malalaking pangarap para protektahan sila laban sa mga mapanlamang na gawain sa industriya. Isang-isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinapangalan namin ito bilang the Ricardo Cruz Foundation bilang parangal sa unang taong nangarap nito. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mula sa isang sulok, nakatingin si Zuleide. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Pag-uwi nila ng gabing iyon, walang marangyang salo-salo. Isang simpleng hapunan lang ang kanilang pinagsaluhan, ang paboritong adobo ni Renato. Ang bahay na dating naging bilangguan ng kalungkutan at mga lihim ay ngayon, puno na ng tawanan at magaan na kwentuhan. Naalala mo ba nung bata ka, anak? Sabi ni Zuleide habang naghahain ng kanin. Ayaw mong kumain ng gulay. Ang sabi mo, kapag yumaman ka, puro prito at adobo na lang ang kakainin mo araw-araw. Nagtawa si Renato. Mukhang natupad ko naman po ang pangarap kong yon. Nay, nagkatinginan sila at sabay na natawa. Sa simpleng sandaling iyon, mas naramdaman ni Renato ang yaman kaysa sa kahit anong numero sa kanyang bank account. Kinabukasan, linggo, magkasama silang pumunta sa sementeryo. Ang damo sa paligid ng puntod ng kanyang ama ay bagong gupit. Ang pangalan sa lapida ay malinis at malinaw. Naglagay si Zuleide ng isang palumpon ng mga puting bulaklak. Si Renato naman ay nagsindi ng 2 kandila. Nakatayo lang sila roon nang tahimik sa loob ng ilang minuto. Dinadama ang mahinang ihip ng hangin. Hindi na ito isang lugar ng pighati. Isa na itong lugar ng kapayapaan. Anak, basag ni Zuleide sa katahimikan. Sa tingin mo, masaya na kaya ang itay mo? Tumingin si Renato sa pangalan ng kanyang ama. Hindi na pait ang kanyang nararamdaman, kundi inspirasyon. Ang legasya ng kanyang ama ay hindi na tungkol sa pagkatalo at kamatayan. Ito ay tungkol sa pagbangon at pag-asa. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang ina at marahang pinisil. Nay, sa tingin ko, panatag na si Itay. Sagot niya, isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Panatag na siya. Magkasama silang tumalikod at naglakad palayo. Papalubog na ang araw sa kanilang likuran, nag-iiwan ng ginintuang sinag na nagbabadya ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang madamdaming kwento ng mag-inang Renato at Zuleide. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating audio drama. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong umiyak sa mga pagsubok, nagalit sa mga pagkakamali, at umasa sa gitna ng kadiliman. Ang bawat sakit na naramdaman ni Renato at ang tahimik na lakas ni Nanay Zuleide ay tumatak din ng malalim sa aking puso. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kanilang kwento na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa tatag ng pamilya, sa lakas ng pagpapatawad at sa pagbabalik tanaw sa ating mga pinagugatan. Sapagkat ang isang legasya na itinayo sa kabutihan at pagmamahal ay hinding-hindi magigiba ng anumang kasinungalingan o pagsubok.
Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon na baon-baon ninyo sa inyong sariling mga buhay. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba at ibahagi kung anong aral ang pinakapumatak sa inyong mga puso. Hanggang sa ating susunod na kwento, ito po ang inyong abang manunulat, laging nagmamahal.